Pinagpalang araw po sa bawat isa po sa ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din po ng ating pong mga global families. Ay ito po ang programang ito ay hatid ng Jesus Christ Saves Global Outreach, ang programang araw-araw ng pagpapala. At tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito na tulungan mo kami na patuloy po naming makilala at maging malalim ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, sa magitan ng mga salita mo, Panginoon, na patuloy namin pinag-aaralan. Nawa ay patuloy po kaming lumago at patuloy kami mag-mature ayon sa iyong nais, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang magagabay at tagapagturo namin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang araw po muli sa inyo. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pinag-aaralan at ang paksa po natin is Turning Trials into Victories, no? Ito po yung part 2 natin, no? So, paano gawing tagumpay ang mga pagsubok na dumarating sa atin? So, kung nais nating gawing tagumpay ang mga dumarating na pagsubok sa atin, kailangan po nating sundin ang mga panukala ng salita ng Panginoon sa sulat ni Santiago sa Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Ang sabi po dito, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang iniwan po nating tanong sa ating pong mga nakaraang pong episode ay posible ba na pwede tayo magkaroon ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok? Okay, ang sabi natin nung nakaraang episode na ang unang kailangan natin o essentials, no, para mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa ating buhay ay ibilang nating kagalakan ang mga iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay natin. Ang ibig lang sabihin po noon ay magkaroon po tayo ng joyful attitude pagdating po sa tayo po ay nakakaranas ng pagsubok. Ang sabi po ni James, ni Santiago, tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay natin dahil tayo ay nandito pa sa mundong ito. Okay? So, kaya sabi noon, ibilang natin kagalakan ang mga iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay natin, no? Magkaroon po tayo ng joyful attitude. Yan. Kaya tayo po ay mga Kristiyano dapat laging magalakin, masiyahin, okay? So, pangalawang essentials po ay magkaroon tayo ng unawa na ang pagsubok ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Yan po ay nasa talata 3, sabi diyan, dapat ninyong malaman, okay, na napatatatag ang ating pananampalataya o tumitibay ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. So, kailangan meron tayong understanding, no? Meron tayong pangunawa na ang mga pagsubok na yan, no, ay dumadating sa atin hindi lang para tayo ay bigyan ng panghinaan ng loob, kundi ang purpose ng Panginoon sa mga pagsubok na yan ay tayo ay tumibay. Okay? Katulad ng ating ginagawang physical na exercise. Di po ba? No? Ang ginagawa po ng ating physical exercise kapag tayo ay nag-ehersisyo ay tayo po'y pinalalakas, pinatitibay ang ating mga sistema sa ating katawan. Okay? Ganun din po ang ating spiritual life o yung ating pananampalataya ay kailangan dumaan din po sa testing o sa trying, okay? Sa pagsubok, okay? Faith is always tested, okay? Ang pananampalataya ay laging sinusubok kasi kung ang pananampalataya natin ay hindi dadaan sa pagsubok, ang magiging problema niyan ay hindi tayo magiging matibay.
kung paano po tayo nag-aaral, di ba? Nung tayo po ay nasa mababang sa elementary, no, hanggang high school, no? Bago po tayo nakaabot at nag-college ay meron po tayong tinatawag na aptitude test o yung mga exam, di ba? So kapag ikaw ay pumasa, ikaw po ay magle-level up. Ganon din po ang ating pananampalataya. Okay? So halimbawa po, no, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham, no? Si Abraham po ay tinawag ng Diyos, no? Siya po, maganda naman po yung kalagayan ng buhay niya, pero siya ay tinawag ng Diyos, no? Upang siya ay umalis doon sa kanyang bayan, no? At pumunta doon sa direksyon na nais ng Diyos. Okay? At ang kanyang pananampalataya ay sinubukan ng Diyos, no? Siya ay sinubukan upang maging matatag ang kanyang pananampalataya. God always tests us to bring out the best, okay? Para sa atin. Tayo po ay sabi nga sinusubok upang lumabas yung mainam sa atin, okay? Ngunit ang diablong Satanas, tayo po ay tinutokso upang lumabas naman yung masama sa atin o yung hindi mabuti sa atin, yung pinaka-worst sa atin. The testing of our faith proves that we are truly born of God. Yan, kapag tayo ay nakakaranas ng maraming trials, no? Pinapakita ng Panginoon na kaya natin yan at tayo po ay tunay ngang sumusunod sa Kanya. Ang mga pagsubok ay nagiging pakinabang para sa atin, no? Sa ikabubuti natin, okay? Sabi din natin, ito'y di nagbibigay ng masamang resulta sa buhay natin. Okay? So, sa Amplified Bible po, ang sabi po sa James chapter 1 verse 3, be assured that the testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. So, ang pagsubok po, ang purpose nun ay para po tayo magkaroon ng tinatawag na paglago, spiritual maturity, at magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating buhay. The word testing or trying, no, can be translated to approval. Okay? Meron pong magandang example po dito, yung ginto, no? At para makita yung kadalisayan ng isang ginto, kailangan subukin. Saan? Susubukin siya sa apoy. Okay? So siya po ay inilalagay sa apoy upang yung kanyang purities, no, ay makita doon. Ganon din po yung pananampalataya natin, no? Sabi, ang pananampalataya natin ay mas higit kaysa ginto. Ang sabi po ng unang Pedro 1:7, ang sabi dito, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Okay? Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesus Kristo. Ang pagsubok ay para sa ating ikabubuti at di para tayo mapasama. Roma 8:28, sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo po'y mahal ng Panginoon. At ang lahat po ng mga bagay, no, na nangyayari sa buhay natin ay para sa ikaluluwalhati, no, ng ating Panginoon at para sa ikabubuti po natin. Yan po ang sabi ng Panginoon. Sa 2 Korinto 4:17, ang sabi dito, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon, ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So, yung mga nangyayari po sa atin na mga trials at yung mga difficulties sa buhay natin, sabi ng Bible, no, sabi ni Pablo, Apostol Pablo, panandalian lang po yan. Bahagyang panandaliang kapighatian. Okay? Sapagkat mas higit na makikita po natin yung bunga ng ating kupong matatag na pananampalataya kung tayo po ay mananatiling tapat sa Panginoon. So, ang mga pagsubok na dumadating sa atin ay tumutulong sa atin upang tayo ay lumago o mag-mature. Ano ang gusto ng Diyos na maging bunga sa ating buhay? Okay? Ano ba?
katiyagaan, katatagan, at kakayahang magpatuloy kahit dumaranas ng mabigat na pagsubok. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Ang sabi din po sa Roma 5:3 hanggang 4. Ang pagiging matyaga or patience, no, ay di ibig sabihin na tayo ay magsasawalang kibo or papabayaan lang natin, no? Sige, okay lang, talagang ganyan siguro ang buhay, no? Pero sabi po ng Biblia, hindi dapat tayo tumahimik, no? Na parang tatanggapin na lamang natin kung ano yung nangyayaring di maganda sa buhay natin bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Kundi meron tayong tapang at katatagan na harapin ang mga bagay na ito. At ang isang immature o isang taong hindi malago sa Diyos ay laging walang pagtsatsaga o impatient siya. Ngunit ang isang malagong mananampalataya ay matyaga, porsigido, persistent siya, no? Siya madaling manghinawa, okay? Sapagkat ang sabi din po ng Hebreo 6:12, sabi, kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Ayan. Kapag tayo marunong magtiyaga at magtiis at tayo nagiging matibay sa ating pananampalataya, ay tayo po ay tatanggap ng pangako ng Diyos. Ang Hebreo 10:35 hanggang 36 ang nagsasabi, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Gusto ng Diyos na tayo ay maging matyaga, sapagkat ito ang susi ng Diyos upang tanggapin natin ang bawat araw-araw na pagpapala. Kaya importante na meron tayong unawa o kaalaman na ang mga pagsubok ay nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Satan can defeat the ignorant believer, but he cannot overcome believer who knows his Bible, the Word of God, at nauunawaan niya ang layunin ng Diyos. Dito na lang po muna tayo magtatapos sa episode na ito at magkikita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang mga aralin. Dito po sa malawak na programa, dito po sa araw-araw na pagpapala. Huwag kayong bibitiw sa ating mga darating pang mga episode. Ito po si Pastor Dave Domingo na nagsasabing, tunay nga ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw-araw ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala sa ating buhay. Mabuhay po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang nakinig ngayon, Panginoon, at hindi lamang po nakinig, kundi, Panginoon, mai-apply po namin ang iyong mga salita, Panginoon, na magkaroon kami ng patuloy ng unawa at magkaroon kami ng isang attitude, Panginoon, na may kagalakan habang kami umaharap sa aming pong mga iba't ibang klase ng pagsubok, Panginoon, ay patitibayin mo kami sapagkat may unawa kami at alam po namin ang layunin ng pagsubok sa aming mga buhay. Tinatanggap po namin ang pagpapala mo, Panginoon, ang araw-araw na pagpapala mo sa amin, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen.